Ay mga kabakyard, welcome back again sa aking YouTube channel mga kabakyard. So na problema ka ba kabakyard? Ginawa mo ng lahat, ayaw pa rin magitlog ang alaga mong parakeets o yung mga lovebirds mo kabakyard. So ang video na to kabakyard is bagay na bagay sa'yo. So tapusin mo tong video na to mga kabakyard hanggang dulo para malaman mo kung ano yung mga tips na ibibigay ko sa'yo para mapadali mo yung pagitlog sa yung mga alagang ibon na inaalagaan sa bahay. So wag na nating patagalin mga kabakyard, let's go! Naiinip ka ba kabakyard o naiinis sa kaantay sa parakit lovebird mo o yung parakit pajirigar? Kahit ginawa mo ng lahat mga kabakyard, ayaw pa rin mag-itlog at hindi ka pa rin makaproduce ng mga painakay. So magbibigay ako ng 8 tips sa iyo kabakyard para maka-itlog na yung mga alaga mong ibon at saka makaproduce ka na ng mga painakay. So unang tips mga kabakyard na maibigay ko sa iyo, dapat matured and cock or magkasing edad lang sila ng hen. Kapag ang kakasi mga kabakyard, hindi sila magkasing edad ng hen o bata yung cock. So ang tendency po nun mga kabakyard is hindi talaga sila mag-breed o hindi sila makaproduce ng mga itlog sa iyo kabakyard dahil hindi pa ready ang cock na makipag meeting sa hen na ipinaris mo kabakyard. Dapat pag once nagparis ka kabakyard, same lang yung edad nila o di kaya mga kabakyard mas matured yung cock kaysa hen. Kasi kapag bata yung cock mga kabakyard, ang tendency po pag ipinagparis po ninyo is maaari pong mabuli ang cock sa hen. Kasi ang hen kasi mga kabakyard, pag once nilagay nyo sa breeding cage is territorial po sila. So ang tendency po pag bata ang cock is maaari nilang patayin sa loob ng iyong breeding cage mga kabakyard na pinaglagyan sa kanila. So pangalawang tips ko kabakyard, dapat sure ang kanilang gender na ipinagpares mo sa iyong breeding cage. So ang matured male mga kabakyard is blue yung kanyang ilong, and then pag young naman siya is pink yung ilong niya. Pagdating naman sa hen mga kabakyard, pag matured na yung hen na ipinares niyo sa inyong cock, yung color ng ilong niya mga kabakyard is brown. And then mga kabakyard, pag young pa yung hen is color white yung ilong ng hen. So pangatlong tips ko kabakyard, dapat maganda yung pwesto sa cage setup nyo mga kabakyard sa inyong pairing na ibon. Kasi pag once masyadong nainitan yung area sa inyong pairing na ibon mga kabakyard, so hindi pa rin yun maganda sa kanila. So kapag may cage setup kayo mga kabakyard and then nainitan sila, dapat madali lang yung init mga kabakyard. Yung init lang sa umaga na hanggang 7 to 8 o di kaya 7 to 9 mga kabakyard na mainitan sila. Then 10 to 12 hanggang maghapon mga kabakyard, dapat ang setup nyo sa cage ninyo is hindi na sila mainitan. Kasi pag once mainitan yung ating ibon mga kabakyard, is maaari silang may stress. Pangapat ko na tips sa inyo mga kabakyard, wag puro seeds ang ibigay nyo sa kanila. So magbigay din kayo mga kabakyard ng gulay tulad ng kangkong, pichay, talbos ng kamote, o di kaya mga kabakyard yung malunggay. Kasi nakakatulong din yun mga kabakyard sa kanila para makuha nila yung mga natural vitamins mga kabakyard sa ibinibigay yung mga gulay sa ating mga alagang ibon. So isa din yun mga kabakyard para madaling mag-itlog at mag-breed yung ating mga ipinagparis na ibon mga kabakyard. 5 tips ko sa inyo mga kabakyard, huwag niyong pasobrahan sa pagbigay ng seeds ang inyong mga breeders na ipinagparis mga kabakyard. Alam nyo ba kabakyard kung bakit? Pag once masobrahan kasi yung mga alagang breeders niyo mga kabakyard sa mga seeds na ibinibigay ninyo at hindi nyo sila binigyan ng diet mga kabakyard. So ang tendency po doon mga kabakyard is maaari pong magkasapula ang hen. So pag once po magkasapula ang hen mga kabakyard, is kapag hindi nyo maagapan yon is maaari po ikamatay ng inyong breeder hen na isinasalang for breeding mga kabakyard. So mas mabuti mga kabakyard, dapat mayroon kayong diet sa inyong mga alagang ibon na ipinagparis para mag-success yung breeding niyo mga kabakyard at saka makaproduce kayo ng maraming painakay sa inyong breeder na isinasalang. 6 tips ko sa inyo mga kabakyard, dapat may nest box yung breeding cage na pinaglagyan nyo sa inyong mga alagang breeders mga kabakyard. At saka yung nest box mga kabakyard is hindi masyadong maliit. Kasi kapag maliit yung nest box na ililagay nyo mga kabakyard, din yung breeder nyo is magandang mag-alaga ng painakay at saka maraming itlog na
ipinoproduce sa inyo mga ka-backyard na fertile. Katulad po sa nakikita nyo sa akin ngayon mga ka-backyard, yung rainbow material ko na parakeet. Ang kanya pong mga sisiyo mga ka-backyard na nabigay sa akin is total of 8 po. So ang dami mga ka-backyard. Kaya yung nest box na pinaglagyan ko sa kanilang mga ka-backyard is hindi po masyadong maliit. So tama-tama lang po mga ka-backyard sa aking mga alagang parakeets. 7 tips ko sa inyo mga ka-backyard, huwag kayong gumamit ng mineral water. So bakit ko ba yan nasasabi sa inyo mga ka-backyard na huwag kayong gumamit? Kasi na-experience ko na yan dito mga ka-backyard sa aking ibunan. Noong nag-start pa akong mag-alaga ng ibon mga ka-backyard, mga 4 na pair pa yon ng parakeets. So mineral water po yung ginagamit ko sa kanila mga ka-backyard. So nung gumamit ako ng mineral water mga ka-backyard, nakaproduce naman sila sa akin ng mga itlog. Kaso lang, ang lahat ng itlog sa mga breeders ko mga ka-backyard is infertile. So, nagtry ako mga ka-backyard, nag-change ako ng tubig sa kanila. So, hindi na ako gumamit ng mineral water. So, ang ginamit ko mga ka-backyard is yung tubig sa balon namin dito sa bahay. So, after 1 month mga ka-backyard, na-observe ko. So, marami nang na-produce ng mga painakay ang aking mga alagang ibon. At saka mga fertile din yung mga itlog nila mga ka-backyard. So ayun mga ka-backyard, napagtansya ko na hindi talaga magandang gamitin ang mineral water mga ka-backyard sa ating mga alagang ibon. So disclaimer lang mga ka-backyard, ang tips na yan mga ka-backyard is na-experience ko lang dito sa aking ibunan. So isinishare ko lang din sa inyo mga ka-backyard para may idea kayo kung paano makaproduce ng mga maraming painakay mga ka-backyard. So last tips ko sa inyo mga ka-backyard, dapat mayroong vitamin sa mga alaga nyong ibon na ipinagpares for breeding mga ka-backyard. So sa akin po dito mga ka-backyard, ang ginagamit ko pong vitamin sa aking mga alagang ibon, bakit sila nakaproduce na maraming painakay sa akin, is essential vitamins po yung ginagamit ko sa kanilang mga ka-backyard. So ang paglagay ko po sa kanila ng vitamins mga ka-backyard is 3 times a week ko po silang binibigyan. And then pagkatapos po noon mga ka-backyard is plain water na po yung binibigay ko. So bakit nga ba kailangan nating magbigay ng plain water sa ating mga alagang ibon mga ka-backyard? So hindi po maganda mga ka-backyard na palaging may vitamins yung tubig na ibinibigay natin sa ating alagang ibon. Dahil po ang sobra po mga ka-backyard is nakakasama po sa kanila. So much better mga ka-backyard na itama-tama lang natin yung pagbigay natin ng vitamin sa kanila para at least mga ka-backyard makabigay din sila sa atin ng mga magandang painakay at maraming itlog mga ka-backyard sa ating mga breeders na inalagaan. So hanggang dito na yung video ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. I hope may nakuha po kayong idea tungkol sa tips na ibinibigay ko sa inyo ngayon mga ka-backyard. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo. Enjoy lang po tayo sa hobby natin mga ka-backyard kung saan tayo masaya.